Handa ka bang makinig? Mapayapang araw ng Lunes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Justino, isang martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nagsimulang magsalita si Jesus sa talinhaga. May nagtanim ng ubasan, binakuran ang paligid nito, humukay para sa pisaan ng ubas, at nagtayo ng toring bantayan. Tinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at naglakbay sa malayo. Nang panahon na ng anihan, pinapunta niya ang isang katulong sa mga magsasaka para kubrahin ang bahagi niya sa ani. Ngunit sinunggaban nila ito at pinaalis na walang dala. Nagpadala uli sa kanila ang may-ari ng isa pang katulong, pero hinampas ito sa ulo at hinamak. Nagpadala rin siya ng iba, ngunit pinatay naman ito. At marami pa rin siyang ipinadala. Hinampas ang ilan sa kanila at pinatay ang iba. Mayroon pa siyang isa, ang minamahal na anak. At ipinadala niya siyang pinakahuli sa pag-aakalang igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita siya ng mga magsasaka, inisip nila, ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at mapapasa atin ang mana. Kaya hinulin niya siya at pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Darating siya at lilipulin ang mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa iba. Hindi ba ninyo nabasa ang kasulatang ito? Naging panulokang bato ang tinanggihan ng mga tagapagtayo. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ang ating nakita. Huhulihin na sana nila siya pero natakot sila sa mga tao. Naunawaan nga nila na sila mismo ang tinutukoy niya sa talinghagang ito. Iniwan nila siya at lumayo. Kapanalig, ilang beses na ninyong binigo ang isang taong mahal ninyo, pero patuloy pa rin siyang naniwala sa inyo. Hindi mahirap unawain ang talinhaga sa mabuting balita ngayon. Ang ubasan ang mundo. Ang may-ari ang Diyos Ama. Tayo ang mga magsasaka. At ang minamahal na anak na hinuli at pinatay ay si Hesukristo. Malalim at personal ang tanong ni Jesus. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Tinatanong niya tayo kung ano ang pagtingin natin sa Diyos. Galit ba siya? Parurusahan ba niya tayo? Pero anong ginawa ng may-ari sa talinhaga? Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ng mga magsasaka, paulit-ulit siyang nagpadala ng mga katulong. At pagkatapos, ipinadala niya ang kanyang anak. Napakapasensyoso niya, di ba? Napakamapagmahal. Tinutulungan tayo ni San Justino, isang martir na ipinagdiriwang natin ngayon, na mas maunawaan ito. Isa siyang pilosopo noong ika-2 siglo. Matalino at laging naghahanap ng katotohanan. Pinag-aralan niya ang iba't ibang bukal ng karunungan. Hanggang sa makilala niya ang isang matandang lalaki sa may dalampasigan na nagturo sa kanya tungkol kay Kristo. Sabi ni San Justino, ang katotohanang hinahanap ng bawat tao ay si Jesus. Hindi niya itinago ang kanyang pananampalataya kahit na alam niyang mapanganib ito at pinatay siya dahil dito. Tulad ng may-ari ng ubasan, hindi sumuko ang Diyos kay Justino. Patuloy siyang nagpadala ng mga senyales, mga guro at mga kaibigan hanggang sa buksan ni Justino ang kanyang puso. Sa buhay natin, hindi rin tumitigil ang Diyos sa pagpapadala ng mga biyaya upang mas mapalapit tayo sa Kanya. Sa isang kaibigang karamay nating humarap sa mabigat na pagsubok, sa isang salitang nakaantig sa ating puso, sa isang himig o awitin na nagpaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Yun ang masuyong tawag ng Ama. Iniimbitahan niya tayo, hindi sa pilitan, hindi nananakot, kundi mapagmahal. Kaya naman, bago ka matulog mamayang gabi, tanungin mong sarili mo,
Sino o anong bagay ang ipinadala ng Diyos sa akin upang makilala ko siya ng lubusan? Imulat natin ang ating mga mata, isipan at puso at sabihin, narito ako, Panginoon, handa na akong makinig. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa aming mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin para sa ating bayan. O San Pablo, tagapagturo ng mga bansa, buong pagmamahal mong pangalagaan ng aming bansa at kaming mga Pilipino. Mula sa langit, biyayaan ka nawa ng pagmamahal ni Kristo upang tanglawan ang bawat isa ng liwanag ng Ebanghelyo at papaghariin ang pag-ibig. Lalo pa nawang makilala ng bansang ito na si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Magningning nawa ito sa harap ng mundo at hangarin nila tuwina ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katarungan. O banal na apostol, liwanagan, aliwin at pagpalain kaming lahat. Amen.